Tatlong individual ang huli sa akto sa iligal na bentahan ng baril sa Taguig City. Ang isa sa mga sospek, isa pang pulis na aktibo pa sa serbisyo. Si Vel Custodio sa detalye. Wala nang kawala ang dalawang lalaki at isang babae matapos sila maaktuhan ng mga otoridad sa ikinasang entrapment operation sa Sembo, Taguig City kahapon. Ang isa sa mga natiklo, pawang pulis. Bypass operation that we conducted, nagresulta po ng pagkakahuli ng tatlong suspect. And among the three suspect, isa po dito ay isang pulis. At mayroon po na staff sergeant. Upon verification, yung itong pulis na to is meron pending case of illegal discharge of firearms. Aktibo pa sa serbisyo ang naaresto at naka-assign pa ang naaresto na si alias Gary sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng National Capital Region Police Office. Batay sa Southern Police District, ang naturang police officer at ang isa pang lalaking suspect na si alias John ang mga promotor sa illegal na bentahan ng mga baril. Habang ang babaeng suspect naman na si alias Bobby ang humaharap sa mga transaksyon. Yung tennis bag kasi kaya nilagay po namin is doon niya po nilagay yung mga binebenta nilang baril. Aminado naman. Kalimitan sa online ng transaksyon at ibinebenta sa mas mataas na halaga ang mga armas. 250,000 pesos ang presyo sa black market ng rifle at 90,000 pesos naman ang Glock 17. In demand daw ang baril sa black market, kaya hindi sila nazizero sa mga kliyente kahit pa mas mataas nila itong ipinapasa. Umiikot ang operasyon ng mga suspect sa Metro Manila at Region 4A. Kumpiskado sa kanila ang tatlong baril na kargado ng mga bala, walang plakang motor, tatlong cellphone at PNP ID ni alias Gary. May logo pa ng Armed Forces of the Philippines ang isa sa mga nakumpiskang baril. Sasailalim sa examination at verification ng mga baril para malaman kung lisensyado ang mga ito at matrace kung sino ang may-ari ng mga armas. May tinitignan ng lead ang SPD kung sino ang supplier. Nasa kustudiya na ng SPD ang mga suspect. Bagamat umamin na sila sa mga arresting officer, umiwas naman silang mabigay ng pahayag sa media. Inaalam pa ng mga otoridad kung bahagi ang mga akusado sa mas malaking sindikato at kung sino-sino na ang kanilang mga parokyano. Actually, on our part as PNP, masakit man po sa amin na meron pong mga katulad nila. But we will make sure po ito na that is isolated case. Napakalit lang ho ng percentage na yan para masira ho yung image. At hindi ho kami pa-apekto dyan na pakasira rin sa kanila dahil we're just doing our job. Maging sino man, policeman o civilian yan, we will implement kung ano yung batas at ano pa yung sinumpaang tungkulin namin. Sasampahan ng mga akusado ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Haharapin din ng kasong administratibo ang arestadong police officer. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.